Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Ants. Halina't simulan na natin. Sa kaibuturan ng lupa, may nakatirang langgam na nagngangalang Z. Hindi tulad ng ibang mga langgam sa kanyang kolonya, pakiramdam ni Z ay wala siyang lugar dito at nagsusumikap siya para sa isang mas magandang kinabukasan. Si Z ay nabuhay sa isang balisang pagkabata kung saan siya ay pinabayaan ng kanyang ina. Siyempre, magiging tulad din siya ng 5 milyong mga kapatid niya. Si Z ay tapos na sa kanyang buhay na nasasayang lang sa kolonya ng langgam. Ayaw niyang maghukay ng putik at magbuhat ng mga bato at gusto niyang tuklasin ang mundo sa labas. Hindi siya kwalipikado bilang isang normal na langgam. Matapos makuha ang nakakabagbag damdaming pahayag na ito, bumalik si Z sa kanyang trabaho. Wala siyang kakayahan at nakikibaka kahit sa pinakamaliit na gawain. Sa kabutihang palad, ang kanyang katrabaho na si Azteca ay isang mabait na babae at tinutulungan siya sa kanyang gawain. Nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap nang tinawag sila ng supervisor para magtipon, at bubuo na sila ng malaking hugis bola at wawasakin ang malalaking bato. Ipinaalala sa kanya ni Azteca kung paano matapos ang gawain ng maayos ngunit talagang kinakabahan si Z. Nakakuha siya ng lugar sa lubid ng langgam at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Azteca. Naging maayos ito sa unang pagtama ngunit pagkatapos ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Z. Masusuka na siya at dapat bitawan ang iba pang langgam. Sa sandaling bumitaw siya sa iba, ang bola ng langgam ay bumagsak ng matindi. Ang pinuno ng hukbo na si General Mandible ay nasaksihan ng pagpapabaya na insidente at tinawag ang mga manggagawang langgam na mga talunan. Siya ay isang bastos na lalaki na may mahigpit na mga patakaran. Inutusan niya ang supervisor na kumpletuhin ang gawaing paghuhukay sa loob ng deadline gaano man kahirap ito. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang tagapayo na si Colonel Cotter. Naniniwala si Mandible na ang kolonya ng anay ay nagbabalak na salakayin ang mga langgam. Bago gawin ng mga anay ito, dapat una nilang salakayin ang mga kalaban. Inutusan ni Mandible ang hukbo na maghanda at makipagkita sa reyna upang makuha ang kanyang pahintulot. Nalungkot talaga ang reyna nang marinig ang tungkol sa pagtatrader ng mga anay. Ang mga kolonya na ito ay namumuhay ng payapa sa mahabang panahon. Ngunit para sa kaligtasan ng kanilang kinabukasan, dapat silang magdeklara ng digmaan. Ang fiancé ni Mandible na si Prinsesa Bala ay nagulat din sa balita. Gusto niyang kausapin pa ng kaunti si Mandible at gusto niyang mas makilala siya bago ang kasal. Ngunit si Mandible ay mukhang walang gaanong oras. Hindi gusto ni Bala ang nakakasakal na buhay sa palasyo. Nais niyang mabuhay ng malaya kasama ang mga nagtatrabahong langgam. Sa kabilang banda, naiinggit ang mga manggagawa sa mga maharlika, isa sa kanila si Z. Naupo siya kasama ang kanyang kaibigang si Corporal Weaver at buong puso niyang sinasabi na gusto niyang baguhin ang kanyang kapalaran at gumawa ng isang malaking hakbang, ngunit hindi niya alam kung paano. Iniisip niya kung mayroong isang lugar kung saan siya tunay na kinabibilangan. Biglang, isang matandang langgam sa tabi niya ang nagbunyag ng isang nakagigimbal na katotohanan. May isang lugar na tinatawag na Insectopia, para itong langit para sa mga langgam. Maaari silang mamuhay ng malaya doon nang walang anumang paghihigpit sa kolonya at makakuha ng walang limitasyong pagkain. Ang ibang mga langgam ay hindi naniniwala sa matandang lalaki ngunit si Z ay labis na nabighani. Nagsisimula na siyang mangarap na makita ang Insectopia. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, ang musika ay tumutugtog at ang lahat ng mga langgam ay nagsimulang sumayaw ng magkakasabay. Ayaw ni Z na sumama sa kanila at nanatili sa kanyang upuan. Hindi niya alam na si Prinsesa Bala ay palihim na pumunta doon at nais na makipagsayaw sa kanya. Nang makita ang kanyang kagandahan, hindi siya matanggihan ni Z at tumungo sila sa dance floor. Alam ni Z ang isang grupo ng mga kakaibang sayaw na galaw at itinuro din ang mga ito kay Bala. Namumukod tangi sila sa karamihan at dumating ang mga sundalo upang magtanong. Nakipagtalo si Bala para kay Z at na-trigger nito ang mga sundalo. Nagsisimula silang magbigay ng kamao at sumama rin ang ibang mga langgam. Ang dance floor ay nagiging ganap na gulo. Dumating ang mga maharlikang gwardya upang hanapin ang prinsesa. Kailangang sumugod ni Bala ngunit gustong malaman ni Z kung kailan sila muling magkikita. Isa lang ang isinagot ni Bala, hindi na.
Bago umalis, binigyan ng kaunting halik ni Bala ang pisngi ni Z at sapat na iyon upang mapaibig si Z. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho at patuloy na iniisip si Bala habang kumakanta ng mga romantikong kanta. Ilang oras siyang naghihintay kay Bala sa bar ngunit hindi na ito muling nagpakita. Sa wakas, nagpasya siyang gumawa ng isang malaking hakbang. Palihim siyang pumasok sa lugar ng mga sundalo at ginising si Weaver sa kalagitnaan ng gabi. Nabalitaan ni Z na sasalubungin ng mga sundalo ang Royal sa palasyo. Gusto niyang pansamantalang lumipat ng lugar kasama si Weaver at magkaroon ng pagkakataong makita muli si Bala. Si Z ay naging ganap na bulag sa pag-ibig at hindi napagtanto ang panganib na kanyang inilalagay sa kanyang sarili. Kinaumagahan, tuwang-tuwang nagmarcha si Z kasama ang mga langgam na sundalo. Nagtitipon sila sa palasyo at kumaway ang mga royal sa kanila. Sinusubukan ni Z ang kanyang makakaya upang makuha ang atensyon ni Bala ngunit hindi niya makita si Z sa napakaraming langgam. Pagkatapos ng mga pagbati, si Mandible ay naghahatid ng kanyang talumpati laban sa mga anay. Naniniwala siya na hindi mahalaga ang individual na buhay ng sundalo. Siya ay nabubuhay, nakipaglaban at namamatay para sa kapakanan ng kolonya ng langgam. Hindi sineseryoso ni Z ang mga salita at sa tingin niya ay babalik na sila sa kanilang mga silid pagkatapos nito. Sa katunayan, pupunta sila sa digmaan ngayon. Nagsimulang magpanik si Z at sinubukang tumakas. Ang bawat pagtatangka upang makatakas ay walang silbi sa ngayon. Nagmarcha ang mga sundalo patungo sa kaharian ng mga anay at nagpunta sa labanan. Siya ay nagdarasal para sa kanyang buhay at nagtatago sa likod ng kanyang kapwa sundalo na si Barbates. Ang mga anay ay 10 beses na mas malaki kaysa sa mga langgam at umaatake mula sa lahat ng panig. Ang mga makukulit na malalaking nilalang ay nagtatanggal ng 12 dosenang mga langgam sa isang pag-atake. Naghagis ng patpat si Barbates kay Z at pinayuhan siyang ipaglaban ang kanyang buhay. Hindi sapat ang lakas ng loob niya para gawin iyon. Tumakbo na lang si Z at nahulog sa isang butas. Nang makaakyat siya pabalik, natapos na ang digmaan. Ang mga bangkay ng langgam at anay ay nakahandusay kung saan-saan. Bigla niyang narinig ang pangalan niya, at ito pala ay Barbates. Nawala ang kanyang katawan sa labanan. Bago mamatay, pinayuhan ni Barbates si Z na huwag gawin ang pagkakamaling ginawa niya. Sa halip na sundin ang mga utos tulad ni Barbates, si Z ay dapat gumawa ng isang bagay para sa kanyang sarili. Matapos sabihin ang huling paalam sa magigiting na sundalo, bumalik si Z sa kanyang kolonya. Natutuwa si Mandible na marinig na winasak nila ang kaaway at hindi siya nag-abala tungkol sa sakripisyo ng mga kawawang sundalo. Gayunpaman, nagulat siya kung paano nakabalik si Z. Dinadala niya siya upang batiin ang kolonya, lahat ay nag-cheer kay Z. Siya ay naging isang bayani ng digmaan. Gusto rin siyang makilala ng reyna. Hindi nararamdaman ni Z na tama ang ideya ng digmaan. Napakalaking kawalan na magsakripisyo ng malaking bilang ng mga langgam para dito. Ayaw siyang pagsalitain ni Mandible at napahawak sa bibig niya. Umalis si Z at nagmamadaling kausapin si Prinsesa Bala. Sa wakas ay nakilala niya si Z at ipinagtapat ang lahat sa harap ng reyna. Hindi natutuwa si Mandible na malaman na isang trabahador ang nakasayaw ng kanyang nobya. Inutusan niya ang sundalo na kunin si Z at dalhin sa kustodiya. Hindi makahanap ng paraan si Z at nagpas siyang gamitin si Bala bilang hostage. Lumaban ang prinsesa at nadulas siya sa butas ng basura kasama si Z, at nagmamadaling hulihin sila ng mga gwardya. Biglang lumitaw ang isang malaking magnifying glass mula sa kung saan at nagsimulang sunugin ang mga insekto. Namatay ang mga gwardya ngunit nagtagumpay sina Z at Bala na makatakas. Sinisisi ni Bala ang lahat kay Z. Nagpunta siya sa bar para lang magsaya at hindi kailanman nagkaroon ng interes sa mga manggagawang langgam. Nagalit si Z at nagsisisi na nahulog siya sa isang makasariling prinsesa tulad ni Bala. Ayaw niyang masangkot sa panibagong gulo at nagpas siyang maglakbay patungo sa Insectopia. Pinagtatawanan siya ni Bala ngunit napagtanto niya ang panganib sa paligid niya, kaya agad niyang nilapitan si Z. Lumapit sila sa lawa at uminom ng tubig. Ang mga kawawang insekto ay nakulong din sa isang patak ng tubig ngunit ang lahat ng mga paghihirap na iyon ay hindi nagpapawala ng determinasyon kay Z. Kumuha siya ng dahon at inanyayahan si Bala na sumakay dito.
Nangako siyang ibabalik siya sa palasyo kung hindi nila mahahanap ang Insectopia. Wala namang masyadong mawawala kay Bala. Maaari siyang maging reyna at manganak tuwing 10 segundo o makipagsapalaran kasama si Z. Samantala, sa kolonya ng langgam, kumalat ang balita tungkol kay Z sa iba't ibang bersyon. Ang personal na nakakakilala sa kanya ay sina Azteca at Weaver. Sinasabi nila sa lahat na si Z ay isang bayani na nang-ahas na gumawa ng kakaiba. Katulad niya, hindi nila kailangang gawin ang sinasabi sa kanila. Maaari silang maging anumang gusto nila. Nag-trigger ito ng revolusyon sa buong paligid. Naghimagsik ang mga manggagawa laban sa kanilang mga supervisor at hinihiling na si Z ang maging pinuno nila. Alam ni Mandible kung paano hawakan ang anumang bagay na darating sa kanya. Idineklara niyang makasariling langgam si Z na tumakas at kumidnap sa kawawang prinsesa. Ang manggagawang langgam ay dapat tumutok sa ibinigay na proyekto. Kapag nakumpleto na ito, magkakaroon sila ng mas maraming pagkain at bakasyon. Ang mga inosenteng langgam ay madaling nakumbinsi. Hindi sila kasing creative ni Z. Tinawid na ni Bala at Z ang lawa at narating ang picnic point ng mga tao. Matapos makita ang pagkain, ipinapalagay nila na ito ay Insectopia na kanilang narinig. Hindi maalis ni Z ang cling film sa sandwich at humingi ng tulong sa mga putakti na lumilipad. Naawa sa kanila ang mag-asawang putakti at pumayag na bigyan sila ng pagkain. Bago pa nila magawa, hinampas sila ng isang tao ng fly swatter. Ang babaeng putakti ay namatay sa lugar habang ang mga langgam ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Tinapakan sila ng tao gamit ang kanyang mga jogger at si Bala ay naipit sa chewing gum. Nagmamadali si Z upang iligtas siya at sumakay sa sapatos. Hindi nagtagal ay natigil siya kasama si Bala. Tinatanggal ng tao ang bubblegum gamit ang isang barya at itinapon ito sa basurahan. Ang mga kaibigan ni Z ay wala rin sa mas mabuting kalagayan. Si Weaver at Azteca ay dinala sa kustodiya. Binugbog sila ni Mandible at tinanong kung nasaan si Z. Sa palagay ni Weaver na maaaring hinanap ni Z ang Insectopia gaya ng lagi nilang pinag-uusapan ito. Pinagtatawanan ng ibang mga sundalo ang ideya ngunit hindi ito ginawa ni Mandible. Alam niyang totoong lugar ang Insectopia at nahanap na ito ni Z. Ito ang basurahan. Ang basurahan sa lugar ng picnic ay puno ng pagkain ng mga insekto. Sina Z at Bala ay nag-e-enjoy sa pinakamagandang oras ng kanilang buhay at kumakain ng malaking sari-saring pagkain. Sa gabi, nakaupo sila sa tabi ng apoy kasama ang iba pang mga bog. Nagpapasalamat si Bala kay Z sa paglabas sa kanya sa naghihirap na kolonya. Hindi niya alam ang problemang pinagdadaanan ng mga manggagawa at sundalo, dahil dito humanga si Bala kay Z at tuluyan siyang na-in-love dito. Maghahalika na sana sila ngunit hinarang sila ng ibang mga insekto. Hiniling nila kay Z na kumuha ng kahoy. Habang pinupuntahan niya iyon, lumipad doon si Cutter at dinala si Bala pabalik sa kolonya. Sa kabutihang palad, nakitang muli ni Z ang putakti at humingi ng masasakyan. Dinala si Bala kay Mandible. Ikinulong niya ito at ipinagpatuloy ang kanyang plano. Nagmamadali si Z para iligtas siya. Buti na lang at hindi siya nakilala ng mga guard at madali siyang nakapasok. Pagkatapos ay umakyat siya sa mga bintana at narating kung nasaan si Bala. Matapos tingnan ang nakasulat na plano ni Mandible, napagtanto nila ang kanyang masamang intensyon. Plano niyang lunurin ang lahat ng manggagawang langgam at magsimula ng bagong kolonya kasama ang mga sundalo. Ang lagusan na inutusan niyang hukayin ay patungo sa lawa. Hinarang ni Mandible ang lahat ng manggagawang langgam kasama ang reyna at tumakas mula sa kolonya. Pumunta si Bala upang sabihin ang lahat sa reyna at si Z ay nagmamadaling pigilan ang mga naghuhukay na langgam. Masyado silang matagal bago magtiwala sa kanya at nagsimulang umagos ang tubig sa loob. Ang mga langgam ay tumatakbo para sa kanilang buhay at nagtitipon sa paligid ng reyna. Lumapit si Z at tinitiyak na ang lahat ay magkakaroon ng pagkakataon. Kailangan nilang bumuo ng isang hagdan ng langgam upang lumabas mula sa itaas. Lahat sila ay nagsimulang magtipon at bumuo ng isang malaking tumpok. Sa itaas, gumagawa si Z ng pambungad. Hindi makapaniwala si Mandible na ito ang mga manggagawang langgam na itinuring niyang mahina at walang silbi. Gusto pa niyang patayin ang mga ito ngunit nakaharang si Cutter. Nagsisisi siyang sumunod sa utos at ngayon ay gusto niyang gawin ang nararamdaman niyang tama para sa kanya.
Hinila ng mga sundalo ang lahat ng langgam ngunit sa pagtatangkang ito, nahulog si Z sa tubig. Lumipad pabalik si Cutter upang iligtas siya at dinala si Z sa itaas, at tumigil na si Z sa paghinga. Lahat ay nalulungkot sa pagkawala ng kanilang tunay na bayani. Hindi pa handang tanggapin ito ni Bala at nagbigay siya ng CPR kay Z. Nakakagulat, nagising siya. Ang bawat isa ay nagsasaya para sa kanila at umaasa sa isang mas maliwanag na hinaharap. Si Z ay maaaring nakatira muli sa isang katulad na kolonya ngunit sa pagkakataong ito siya mismo ang pumili nito. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.